Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Lumabas ang balita na siya ay kinasuhan ng mga bibigat na aligasyon na nagresulta sa kanyang pagkaaresto. Bago pa man ito mangyari, naging mainit na usapin tungkol sa mga hakbang na isinagawa laban sa kanya dahil sa mga umanong katiwalian. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa publiko. Maraming tao ang nagbigay ng iba't ibang reaksyon. May mga natutuwa, ngunit mayroon din mga nagulat at nalungkot sa balitang ito. Sa gitna ng proseso ng hustisya, siya ay Piyepestahan ng media. Dinala siya sa kulungan matapos ang masusing pagdinig kung saan inilahad ng mga otoridad ang kanilang mga ebidensya laban kay Kuting ng Norte kasama ang kanyang mga abogado. Ipinaliwanag nila ang kanilang panig at iginiit ang kanyang pagiging inosente. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang korte ay naglabas ng utos sa pansamantalang ilagay siya sa kulungan habang patuloy na imbestigahan ang kaso. Patuloy na sinusubaybayan ng mga Pilipino ang kaganapan at ang kanyang pamilya ay patuloy na nananalig na maging patas ang hustisya. Ngayon nga ay talagang gusto ni Kuting ng Norte at kanyang pamilya na maging patas nga raw ang laban, ngunit kauna-unahan sa lahat, sila na mismo ang sumisira na sila pa talaga ang nagbabayad sa mga korap na mga judges, ngunit ngayon nga ay nakahanap na sila ng katapat dahil hindi na sila makakawala dito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nananahimik sila sa kanilang bahay. Although tuloy ang pagigipit ni Lisa Marcos at ni Chua, yung partner niya, kinatok sila ng pulis. Ito ay nangyari sa Turkey, okay? Kinatok ang mag-ina. 4 niyang anak, nanay, kinatok sila sa kanilang bahay ng mga pulis sa Turkey. At ang sabi, sila ay mayroon lamang na kukunan lamang sila ng statement. Okay? Since they're undergoing, okay, sa kanilang mga papers doon at dahil na sa mga kasong itinanim, pinabricate ni Lisa at ni Chua at ng DOJ at ng DFA, lahat ng kasabwat dito, pumunta ngayon sila sa pulis na ang expectation nila ng mag-ina ay i-interrogate lang sila, maitatanong lang sila regarding sa mga case na hinaharap nila. But lingid sa kaalaman ng 4 na bata at ng kanyang ina ay nakaprograma na pala ang extraction, which is yung pinag-uusapan doon kanina, ang sinasabi ni Bianca Zubel. Okay. Mga kababayan, I think, kailangan nyo na itong mapakinggan. Mamaya ko na-explain ng iba. Lisa, makinig kang dyan. Marcos Bangag, makinig ka. Makinig kayo, lahat, senador, kongresista, lahat ng tao sa gobyerno, lahat ng tao sa Pilipinas, lahat ng Pilipino sa buong mundo. Makinig kayo kung ano ang ginawa ni Lisa Marcos, ni Chua na panggigipit sa mga minor de edad. Okay. Stop ko muna. Okay? Kinuha sila na mag-ina. Okay? Ang sabi, kukunan lang sila ng statement. Pagdating nila sa police station, pinaghiwalay sila, mga kababayan. Yung nanay at yung 4 na anak, 20 minutes away, according to our source, 20 minutes away yung layo ng police station. Pinaghiwalay sila. Hiwalay ang nanay, din yung mga bata, walang lawyer, walang psychologist, walang body camera yung police sa Turkey,
You know, it appears na ang Turkey government ay baka nakasabwat ng ISAF kasi based sa ating source, yung mga taga-ISAF at yung Philippine Embassy personnel nasa labas ng police station. Ano nyo po, i-absorb nyo. Ito ay iyakan ng mga bata. Nung dinampot sila sa bahay nila, pinaghiwalay. Ito ay utak ni Lisa Marcos. Utak, siya ang may utak. Pakinggan nyo ulit ito. Maiksi lang po ito. What are you waiting? Okay, sabi ng ating source, yung mga bata, gusto nilang makasama yung kanilang nanay. Pakinggan nyo muna, tsaka natin explain. My process doesn't know that so much for the innocent process or the illegal. It's a hospital. You wait for me. It's not a job. I'm gonna be separated from mom. We can't see mom. Mom, I'm not going there. I'm gonna tell them from there. What do you mean? What do you mean? Tell me, how much the government to protect my children and I do? Anak, where are you, Anak? Are you in the police? Are you still there? People supposed to give the phone. After the dormitory, you can talk with them. Police force can take phone. Okay. So now you keep the phone. Sabi, itago daw yung telepono kasi baka kunin ng pulis. What are you doing? Save your batteries so that Nagkarugtong yan mga palangga. Medyo malabo yan pero in-explain sa atin ng source kung ano yung mga sinasabi ng bata na sinulat po natin. To. Say them be calm and keep your phone. It's important. Keep your phone. Keep your phone. Pinapatabi yung phone. What did you say? Can I get the children tomorrow? Actually, we will Mom, please don't leave us. Yes, madam. Okay. Mom, please, Mom. Wait. Sweetheart, could you come down for a while? Where are you? I'm in the other police station. Baby, I know. Please come down, sweetheart. we have to give a statement. Come down, and I come down. Nag-iiyakan yung mga bata, Lisa, tang inakahayop ang demonyo ka. Come down, sweetheart. I'm gonna give a statement. I'll call you back, sweetie, baby. Don't this phone, sweetheart. You're the mother now. I'm gonna tell you the truth. Wait, Anak, wait. Stop crying, sweetheart. Wait, baby. We'll fight, don't worry. Mommy will fight, don't worry. Mommy will fight. Sabi ng bata, what do you mean? Mommy, can you speak to Kuya Sean? You're leaving us? Wait, Anak.
have to wait there. Please, when the police want the phone, you have to hide the phone. Mom, close on Maya. Hide the dormitory, she can call you. Please. Wait, anak, wait. Don't leave us, sabi ng mga bata. I'm sorry. I'll call you back, anak. I'll call you. I will do something. Don't worry. I'll do something. Don't worry. Ngayon, sabihin nyo, tatahimik pa rin kayo? Ano sabi ng mga bata? Medyo malabo lang dahil, nakita nyo naman yung video, yung kanilang conversation. Magkahiwalay sila sa magkaibang police station. Ano sabi ng mga bata doon? I want my mom. Okay? Sabi dito, what do you mean, mom? Don't leave us. You're leaving us. Okay. Doon sa may sinasabi doon na kanina na police, ang sabi doon, can you tell them to turn off the phone? Because if the police caught them, they will take them. Okay? Then yung bata na nagsasabi, ma'am, please don't, sabi niya, ma'am, please don't let them, sabi niya, na makuha sila. I don't wanna go there. Do something. Okay? Ngayon, sabi pa ng isang bata, ma'am, please, I don't want to. Yung huli, di ba? Where are you? What do you mean? Kasi sabi niya, calm down. Sabi niya, I will fight, anak. O I will fight. Sabi ni distressed mother. Okay. Sabi nung bunso daw ito, yung nagsalita, sabi niya, I wanna stay with you, ma'am, yung pinakahuli. Don't end the call. So, namatay na, di ba? Tinurn off na yung phone. So, ngayon, mga kababayan, sino ang may mastermind yan? Si Lisa Marcos at si Bangag Jr. Kaya yung mga batang yan, nagkaroon ng trauma during August 23, 2022. Kayong mga inutusan ni Lisa Marcos sa ISAF na tinanggal na rin kayo, kailangan ninyong magsalita. Nakita nyo ang trauma na inabot ng mag-ina. August 23, 2022. Ngayon, sabi ko nga, hindi ko sinabi, based sa ating informer, it appears na ang mga Turkey police ay kasabwat. And ang ISAF, ang embassy, yung mga personnel ng embassy ng Pilipinas, may embassy card daw yan sa labas na naka-ready na dapat dadamputin yung mga batang yan. Pero may process. Ang ginawa, yung mga batang yan ay dinala muna sa dormitory. August, September, October, November, December, January. January 6 of 2023, finally na-extract yan ang mga bata. Nakuha yan ng kanyang tatay at nandiyan ngayon sa Makati. And with that traumatic experience na narinig ninyo, sinong matinong tao ang gagawa na kidnapin ang mga bata at mag-fabricate ng crime para kansilahin ang passport ng nanay at tamnan ng kung ano-ano mga kaso and later on ay na-withdraw. Yung kaso, yung nagdulot ng iyakan ng mga batang yan dahil sa fabricated crime na ginawa ni Lisa Marcos. Doon sa kapapasok lang, pakinggan nyo uli. Ginawa ni Lisa Marcos yung fabricated crime na yan. Hi, Louie. Yan. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is Siya ang mastermind. to ask you, we gave all the documents. Yan, ang babaeng yan ang mastermind. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey. So he went to court. The judge issued an order in his favor. Warrant of arrest. Just having everything Yung sinasabi niya. so that it can be served in the embassy in
Isi-serve ang warrant of arrest. Right? So, meet us all the documents. I won't bore you with the details, but Magbabayad kang hayop ka. push everything's above board. Don't worry, I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Nakita nyo? Nakita nyo mga kababayan? Yan ang ginagawa ngayon ng gobyerno. Kaya naman, lahat ng mga rally, lahat tayo ay kinakancel. Fabricated crime. Ang ginagawa kay Glenn Chong na mga disbarment complaint, gumagamit siya ng tao. Ngayon, yung sa akin, kay General Macanas, at now si JM, si Agent Morales, na inuutusan ni Lisa, ayon sa ating source, si Kumar, nakasuhan yung tatlong nasa video, nasa CCTV na kung saan na binabanggit doon na si Lisa ay mastermind ng pag-aareglo o panggugurgur later on. Ang kapal ng mukha ng waka ng inang babaeng gobyernong ito, yung babaeng ito at ang gobyernong bangag na utusan pa si Kumar, nakasabwat din dito ayon sa ating source sa extraction. Marami sila. Pero isa-isa lang. Kasi, para maintindihan ninyo, fabricated crime lahat. Ngayon, bayan. Ngayon, mga religious group, narinig nyo ang iyak ng mga bata at hanggang ngayon, nagsasuffer sila. Ano ang mandato ni Lisa Marcos? May kapangyarihan ba siya noong February 23 na utusan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na i-expedite, na ayusin ang mga papeles para iserve ang warrant of arrest kung yan ay legal? Kung legal yan, bakit hindi idaan sa tamang proseso? Bakit nakikipag-usap sa asawa ni Teddy Boy Locsin? At definitely si Locsin Jr. din ang magsasign yan. Kaya magkakasabot sila sa pagkidnap ng mga bata. Nagwagi ang mga kasabwat ni Lisa na makidnap ang dalawang bata. Nandyan ngayon sa Pilipinas. And that fabricated crime ay withdrawn by the complainants this year, February 8, 2024. See? Kasi gawa-gawa lang. Pero yung idinulot nila na detain na mga bata, hindi nakapag-aral, pati yung nanay nakulong ng, I believe, 1 day because of this fabricated crime na ginawa ni Lisa Marcos, mga kababayan. Men and women in uniform, sabi ni Berada, wake up. Demonyo ang gobyerno. Yan ba ang patwitams-twitams na mukha ni Lisa na kordoroy na akala mo nag-akap-akap dyan sa mga bata, dyan ginagamit nila sa kanilang mga PR? Baka dukutin ni Lisa lahat yung mga anak ninyo. Doon po sa kapapasok lang, balikan nyo yung video. Iparinig nyo sa inyong mga kaibigan, iparinig nyo sa inyong mga anak kung gaano kasama ang gobyerno ni Bangag. Alam ni Marcos Jr. yan. Nakita nyo naman, si Lisa lahat ng mastermind. Inutusan ng ISAP. Kumusta kayo dyan, mga sir, mga ma'am? Aantay nyo pa na kayo ay dudukutan ng anak ni Lisa? Si Lisa, dudukutin yung mga anak nyo? Kailangan ninyong magsalita. Lahat kayo dyan, gugurgurin. Tignan nyo, nagpadala ng, may mga batalyon dyan sa Davao at may mga tinanggal na 40 officers. Anong hudyat niyan? Marami yan. Pwede yan para kay Pangulong Duterte. Pwede yan, kung ano mang kasamaan nila. Tignan nyo yung mga maisog rally ninyo. Tignan nyo kayo. Kayong mga men and women in uniform, pinagbabawalan kayo mag-cellphone. Pina-floating kayo. Pag hindi kayo nagustuhan ni Lisa, itatapon kayo sa mundo, kibok-kibok. Eto, yung mga bata, pinakidnap niya. Narinig nyo sa video. Indirectly, hindi siya kumuha. Hindi siya ang dumampot sa mga bata, pero siya ang nag-utos. Siya ang nag-conspire. Siya ang mastermind. Pakalat niyo yung video. Kung hindi pa rin kayo kikilos, ewan ko na lang sa inyo. Wag sana mangyari sa inyo na kayo na ang susunod na biktima ni Lisa at ni Bangag. Ang mga bata ngayon nagti-therapy. Even yung mga bata,
Okay, dalawa lang yung nakuha niya. Yung dalawa nandoon sa Europe ngayon. At patuloy na hinahunting ni Lisa Marcos. Kasi nga na-expose ito. Pinagbibintangan niya, okay, yung distressed mother ang nagbigay nito sa akin. But dahil itong mga ebidensya na ito, marami pa actually, ikinalat ng distressed mother sa kanyang mga amiga. Kasi may death threat din siya. Gugurgurin din siya. Kaya isa siguro sa mga amiga niya, although hindi nagpakilala yung ating informante, mga palangga, isa sa kaibigan niya ang nagbigay sa atin. Ngayon, well, actually, mga kababayan, wala nang kwentang manawagan sa asangay ng gobyerno, PNP, DOJ, DFA, lahat wala. Hawak, magkakasabot sila eh. Kanino kalalapit? Sa taong bayan. Kayo ang dapat tumulong dito. Paano kayo tutulong? Kailangan nyo magsama-sama dyan sa Pilipinas. Wala na pong pag-asa sa bangag na gobyerno. Lahat ang mga pulburon, sila ang nagmamanufacture. Sila kasabot si Lisa, kasabot si Marcos Jr. Yung one, kumusta na ang hearing? Wala, di ba? Yung Fidelix, yung mga ulul na mga senador, tignan mo, kinontempt si Morales dahil nagsasabi ng katotohanan na bangag si Marcos Jr. Yung hearing sa Lotto, ano nangyari kay Tulfo? Wala. Nabayaran na rin, no? Tulfo, magkano? 1 bilyon? So, sino ang asahan nyo? Sino ang kakampi nyo, mga kababayan? Wala na. Wala ng Senado. Wala ng Kongreso. Lahat magkasabot. Ngayon, nasa bakasyon sila. Nasa ibang bansa sila. Nilalamon ang pera ninyo. Habang si Marcos Kuting ay nasa Brunei. Si Lisa inom ng inom, laklak ng laklak, pulburon ng pulburon sa Malacanang sila. Gusto niya pa rin sa bangag na gobyernong ito? Sa bangag na administrasyon? Nasa mga kamay niyo yan. Nasa inyong desisyon yan. Grabe, di ba? Grabe yung iyakan ng mga bata. Magkabilang police station, ang sabi, i-interrogate lang, parang yung Turkey, parang Pilipinas din ang dating, ano? Mala mafia. I'm giving you the ball. Binibigay ko sa inyo yung desisyon. Marami pang mga ebidensya. I'm looking forward na nanawagan ako sa distressed mother, you speak up. Ma'am, I hope in due time magsalita ka. Kasi nakarating sa akin na marami kang hawak na ebidensya na nagsasangkot kay Bangag Jr., kay Lisa Marcos sa mga illegal na business and based sa ating source, according sa ating source, kasama si James Kumar na extortionista. Ayon sa ating source. Si Francis Lloyd Tichua, si Tambaluslos, at iba pang mga senador. Takot kayo? Kasi baka kasama kayo sa listahan. In due time, ilalabas ang mga pangalan ninyo. And I hope may tapang itong mother, distressed mother, na harapin ito, mga kababayan. Dinig na dinig ninyo ang pag-agaw ni Lisa ng karapatan ng mga batang mabuhay kapiling ang kanyang ina. Inagaw ni Lisa ang karapatan ng mga batang lumaki ng normal. Inagaw ni Lisa, dinukot ang karapatan ng mga batang mag-aral. Hindi po sila nag-aral because of this panghaharas o panggigipit, pang-extract nung sila ay nasa dormitory. Ayaw nyo pa rin gumising? Manatili kayo dyan, ganyan ang Pilipinas kung ayaw niyong gumising, mga palangga. Nasaan yung mga human rights? Nasaan ang women's rights? Nasaan si Ontiveros? Nasaan ka? Diba? Pinaglalaban mo yung mga peking witness mo dun kay Pastor Kiboloy. Pinayagan nyo mag-zoom, mag-witness, pero ako ayaw nyong payagan mag-zoom. Tanginan nyong lahat. Diba? Yung mga peking witness na mga nakakover, ayan,
Pina-witness mo yan. Ontiveros. Kesyo ginanto, ganyan ni Pastor Kibuloy. Ako, dyan sa committee ni Senator Bato, ayaw akong pagsalitain sa Zoom. Nakita niyo, di ba? Tama ba yan? Si Kumar, nakasabwat din dito sa extraction at sa mga illegal na negosyo. According to our source, reported yan ng ating source, mga palangga. Pwede na naka-Zoom. Nag-sorry pa yan. Si Senator Bato. Ano? Didila na lang kayo sa kipay ni Lisa? Hanggang sa isang araw, kayo na ang maging biktima. I can't wait na kayo ang maging biktima ni Lisa. Mga kababayan. Ay, nako. Matagal na kaming gising. Hindi namin binoto si BBM. Thank you, Palangga. Si Cyrus Estrada. Good for you. Kami yung mga nabudol. EDSA na, sabi ni Evangeline Espanto. I hope ma-pick up ng international media. Actually, according to my source, mga Palangga, they're working it out. Nasa media na yan. I mean, I think, hindi ako nagkakamali, baka may mga press conference na darating. Nasa UN na po yan. Nasa international na yan. I think they're just waiting for whatever process or right timing. Now, you know, international. Diba? Lahat ng OFW, alam nyo na ngayon na nakikinig. Paano daw lalabas si distress mother? Pwede siya lumabas sa Zoom. Ako nga, hinahunting din ako. Andito naman ako, diba? Diba? Or sa online, mga kababayan. Yeah, palaganap nyo. Well, ano na yan? May ginagawa na yan. Actually, ako rin may ginagawa sa'yo, Lisa. Hindi ka makakaligtas. Akala mo matatakasan mo lahat ng krimen na ginawa mo? Lahat ng fabricated crime na ginawa mo? Saan ka nakakakita? I'll tell you something. Itong si Lisa, nag-file ng case gamit yung kanyang mga pulpul, gamit yung kanyang mga scammer. Okay? Yung mga scammer na designer. Nung ilabas natin yung ating yung nilabas ng lawyer ko yung yung motion. Sabi ni Lisa, ang kampo ni Lisa nanghingi ng palugit kunyari baka bakasyon yung napahingi kayo ng palugit tapos gusto nilang i-amend yung kanilang reklamo. Meron bang ganun? 'Di ba? Akala ko ba nagsasabi kayo ng totoo? Ha? In your dreams, Lisa, hindi mananalo ang kahayupan mo. Sa halip idadrag kita. Hindi mo kayang bayaran lahat ng tao. Dito sa Amerika, hindi mo kayang bayaran ang lahat ng tao. Maaring makakuha ka ng kasabwat mo, pero hindi ka makakalusot. Tandaan mo. Nasa UN ka na, nasa FBI ka na. It just so happened na what? Na ang Pilipinas ay maganda ang relasyon pagdating dito sa laban ng China. Yun lang ang pinanghahawakan ninyo. Kaya kayong itapon muli. At ang ikakaray ko sa'yo, walang kinalaman sa ugnayan ng Amerika at China ngayon dahil sa mga military eklabus EDCA na yan. Gusto mong pigilin? Gusto mong gurgurin ang aking karapatan? Sabi mo nga, di ba? Bring it on. Bakit ngayon? Parang yung mga kipay ninyong lahat ay umaatras. Akala ko ba matatalino at magagaling ang mga lawyer na kinuha mo? Pati sa translation, bagsak kayo. Tanginan nyo? Puro fabricated. Pati sa translation, fabricated. Hindi kayo mananalo sa kababuyan ninyo. Hindi kayo makakolekta ng $4 million. Mga julul. Tandaan mo yan. Mga kababayan, sa kapapasok lang, balikan nyo yung video. Iulit-ulitin nyo yung umiiyak na mga bata. Pakalat nyo, iparinig nyo sa inyong mga anak.
Ganyan kawalang hiya si Lisa Marcos. Kaya niyang manggurgur, literal, ng kinabukasan ng taong bayan. Di ba? Kaya yung mga fabricated crime, kay Bantag, kay Teves, the same pattern. May kinugi, may ginurgur, ipinagbintang. Di ba? Etong si distressed mother, may nagreklamo na 4, hindi naman kilala nung distressed mother yung nagreklamo. It's very Lisa. Di ba? Yan, mga kababayan. So, mga palangga, nakita niyo itong mga hawak ko to. Napakadami ng mga confidential. Ito, lahat ng mga exhibit nandito. Ang dami nito. Babalik natin sa dilaw na folder. Mad mo sabi ng bata, "Ma'am, do something." Okay? "Ma'am, please don't leave us. Don't let them. I don't wanna go there. Please do something," sabi ng bata. Grabe, mga kababayan. Alam mo, itong si Lisa, ito na kung may makilala kayo yung mga serial killer o lahat ng mga demonyo na napapanood nyo sa palabas, mas demonyo to. Mas jejemon to kasi uma-acting na akala mo matino dun sa mga ginagamit yung mga bata, di ba? Iniimbita, inayakap-yakap niya kunyari yung mga bata, pero kidnapper, smuggler, gorgorera, lahat ng kasamaan nasa iyo na. But, mga kababayan, may katapusan ang lahat. Lahat ng ito matatapos din. Baka hindi na magsona yung mga yan. Yun lang muna, mga palangga. Hindi na magsusona yan. Pag kayo ay umaksyon, wala nang sona. Pero kung hindi kayo aaksyon, magtiyaga kayo na may bangag kayong presidente at meron kayong kidnapper, smuggler, polboronic na pamilya. Mga bangag silang lahat. Nakita mo yung mga ngiwi ni Kuting, solid. Diba? You have to act now. Mga sir, mga ma'am. You have to act now. Kung ayaw nyo mag-act, ay magtiyaga kayo sa bangag. Pero kung mag-act kayo, sa July, hindi na makakapag suot ng butod na gown niyang si Lisa na yan. You have to act now, mga palangga. Nakakawawa ang itsura ng play nga natin ulit sa mga kapapasok lang. Kawawa yung mga bata. Ito po ulit yung iyakan ng mga bata. Say them, be calm and keep your calm. It's important now, okay? Keep your calm. I can understand. Baby, could you come? What did you say? Can I get the children tomorrow? Yarın alabilecek miyim ben çocuklarımı? Can I get the children tomorrow? Yes, madam. Okay. Mom, please, Mom. Wait. Sweetheart, could you come down for a while? Where are you? I'm in the other